Sobrang daming tinapay doon guys. Hi guys! Maayong adlaw sa inyong tanan! Energetic ka dahil! Yeah, we are energetic because it's really sunny here in Finland and we have a nice weather. Though it's still cold, but we can now see the hope of spring and it's really coming. Very soon, magkakaroon na talaga kami ng spring dito and napakaliwanag talaga ng araw guys. Kaya parang medyo cloudy. Sabi hindi ko cloudy daw yung cloudy or parang, parang ano, hanap-hanap ang video pero dahil yan sa sikat ng araw. So ngayon, punta tayo ng Lahati kasi mag-shopping na naman kami. Meron pa naman pagkain sa bahay. Pero of course, once a week, ginagawa na talaga naming tradisyon na pupunta kami doon kapag day off ko para pumili ng pagkain. 15 minutes na lang guys, mag-start na yung Haviki doon. Late na naman tayo. You're always late, Daddy. Yeah. It's a Philippine time. But you're a Finn, you are not a Filipino. Yeah. We are half then half on time. We are always late, but it's fine. If there's something good, it's good. If there's nothing, it's also good. At least we try, diba? But meron naman talaga palagi doon. Oh, what a feeling! This happy, happy feeling. Happy, 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 happy. I can't explain this happy, happy feeling. Happy, happy, happy. Oh, what a feeling! What a feeling. This happy, happy feeling. Happy, 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 happy. I can't explain. I can't explain. This happy, happy feeling. Happy, 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 Happiness, yo, 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 yo. Happiness, yo. Nasa pila na rin talaga ako guys. Sobrang haba ng pila and nasa pinakahulihan ako. It's okay. Sobrang daming tao ngayon kasi hindi na masyadong malamig and maliwanag na talaga. As in, sobrang liwanag ng araw ngayon. Nakakapagbigay talaga ng energy yung araw. Sobrang daming tao na nasa pila ngayon guys. As in, mahaba ang pila. Diba? Sobrang haba. Nasa pinakahuli talaga ako ngayon. Si Nico and Annie guys, andun lang sila sa kabilang side ng road. Sabi ko kay Nico, ikot na lang siya dito mamaya. Pag mga 5:30 na kasi it will take 30 minutes para sa akin bago ako makalabas doon. Or baka more than 30 minutes kasi nga maraming tao dito ngayon. Sobrang haba talaga ng pila. Late na naman sila guys. 5:03 na ng hapon. Pero close pa yung door. Hindi pa siya nag-open. Siguro nag-aayos pa sila dyan sa loob. Medyo nagmamadali pa naman si Nico kasi gusto niya pumunta ng Castari kasi kukunin niya yung isang gamit niya doon pang putol ng kahoy. Kaya after dito, hindi muna tayo uwi ng bahay. Punta muna tayo ng Castari para makuha ni Nico yung mga gamit niya. Kasi bukas ibang tawag nito, saha na naman daw yung gagamitin niya. Saha guys. Kasi ka ng pamputol siya og kahoy guys. Yun daw yung gagamitin niya bukas. So, andoon sa Castari yung ibang gamit niya. Kasi wala naman kaming storage sa bahay para sa mga working tools niya kasi hindi pa talaga kami nakalipat talaga ng sobrang maayos. Magulo pa rin yung bahay namin. Hindi pa rin namin alam saan ipaglalagay yung mga gamit namin. But it's okay. As long as nakakatulog kami, it's fine. Yung kitchen nga namin, hindi pa talaga sobrang tapos. Meron pang kulang dun sa countertop namin. Hindi namin mabili-bili kasi wala kaming sasakyan na mahaba na pwede namin ikarga yung kahoy. So, baka sa spring na namin matatapos. Pero yun nga, nagchismis na ako dito sa inyo kasi hinihintay ko na mag-open yung door guys. Wala pa talaga, sobrang tagal. Lampas alas 5 na, late na naman sila. Open na yung door guys. Yung mga tao na nasa harapan, pumapasok na sila.
Ako nasa pinakalikod ako. So, mamaya pa ako makakapasok. Sobrang daming tinapay dun, guys. So, hi guys! Maayong gabi sa tanan. We are at home and ito na yung mga napamili namin doon sa Haviki Ruwaka Paika for worth 10 euros. Yung isang araw guys, nagpunta kami sa lola ni Nico and dinalhan ko siya ng mga frozen mushrooms ko kasi sabi niya, gusto niya daw ng mushrooms pero ubos na yun sa kanya. And then sabi ko na meron kami sa bahay marami, bibigyan ko siya. So nung nagpunta kami sa kanya, instant na ibigay ko sa kanya na for free yung mushrooms. Kasi for free naman talaga yun. Ayaw niyang tanggapin na hindi niya ako binabayaran. Kaya, ayun, sabi ko, libre naman yan. Kasi nanggaling naman yan sa gubat. Pero sabi niya, hindi daw. Kasi nag-effort daw ako na tanggalin yung water content nun. Tapos na-store ko daw yun sa freezer. So, nag-spend daw ako ng time and energy and pera din daw yung ginastos namin pang bayad ng kuryente. Kaya kailangan niya daw bayaran. So, binayaran niya ako ng 20 euros guys for the 3 boxes of mushrooms. Hindi ko talaga gustong tanggapin yun. Pero wala na ako magagawa kasi sinuksok niya na kay Nico. Tapos ayun, sabi ko kay Nico na yun na lang yung gagamitin namin para sa food namin this week. And yung 10 euros doon, yung ginamit ko pambili ng mga pagkain na to doon sa Haviki Ruwaka. Kaya parang wala talaga akong ginastos galing sa bulusan namin. Pero biruin nyo naman, sobrang daming pagkain nito guys. And this is more than enough for us for this week. And some of this definitely na masustore ko siya kasi hindi naman to lahat magagamit talaga. So, ito na yung mga pagkain namin guys na nabili today doon sa Haviki Ruwaka. Napakarami nito and isa-isahin natin ano-ano yung mga napamili namin. Wala masyadong karne today. Depende talaga sa panahon. And depende din sa mga stores kung ano yung mga Haviki nila or yung mga waste food nila. Kasi ito mga pagkain na ito, nanggaling naman ito sa stores talaga. And these are best until today. Kaya, ito mga pagkain na to, is edible pa talaga siya guys. Kahit nga sa online may mga binibenta na mga Haviki Ruwaka. I'll share it to you next time. And bibili din ako doon para mapakita ko sa inyo na dito sa Finland meron talaga mga ganong places na nagbibenta ng mga waste food. So isa-isahin natin yung mga pagkain natin guys. So dito meron akong 4 na salad boxes. Salad ito. Yan na meron na siyang nakahalo na karne and mga vegetable salad, may kamatis, and meron na rin siyang dressing doon sa loob niya. So, 4 ito, dalawang satay or satay na chicken salad, and merong isang Caesar salad. Tapos, itong isa is Mexican salati. So, ito yung mga salad natin, 4 ito. So, definitely, magbabaon ako nito, guys. Kasi ito yung pinakamadali talaga na kainin dito and ibaon. Kasi kompleto na siya. May vegetables na, may protein na. Ganun naman kasi talaga dito sa amin. Salad and tinapay, sagbot ug pan. Sige tag sagbot ug pan. Mao ginawa pagkaon diri permanente. Tapos, meron akong nabili din doon na kana fillet. Ito siya guys, pwede itong panglagay sa mga tinapay or pwede din ito panghalo sa mga luto-luto. Pero ito siya, luto na ito siya guys. And I think ilalagay lang siguro namin ito sa tinapay or sa sa breakfast pampari sa ating itlog. So, meron din ditong savu sui kale. Ito siya guys is ayan siya o yung para siyang
ham na nakahiwa-hiwa siya into pieces. Nilalagay din siya sa tinapay and pwede din tong gamitin para sa mga pizzas and sa salad din. Yan siya. Tapos meron dito pulled pork. Ito is pwede itong pang-ulam. Yes. Yan, pwede yan siya pang-ulam. Tapos meron ako doong nabili na mga cookies. Ito is with licorice. Definitely, siniko ang kakain nito kasi hindi naman kami kumakain ni Anika ng may licorice kasi or yung salmiakki nila ba. Pero gluten-free ito guys. Ito is Dumble. Product siya ng Fatser. Yan o. Product siya ng Fatser. Tapos, ito is brownies ito. Chocolate brownies. Yan. Tapos, meron din dito sweet buns na cardamom and vanilla ang palaman nito guys. And nakakabili din ako doon ng mga yogurt. So, 4 na yogurt meron ako dito. Maubos namin to agad ni Anika kasi gusto ito ni Anika guys, inumin. Instead of milk, pwede ito. Kasi ito siya, yogurt drink naman siya. Yan. Tapos merong 2 boxes ng kamatis. So, yung kamatis, I think, gagawin ko dito is isi-save ko siya guys. Himuon na to siyang pasta sauce para magamit natin siya sa pagluluto. Kasi hindi naman kami masyadong kumakain ni Nico ng kamatis na ganito. Madalas kumakain kami ng ganito guys, nilalagay namin sa mga tinapay. O kaya kapag summer, grill. Pero ngayon wala mang summer pa. So definitely, himuon ko na lang siguro ni siyang sauce para magamit sa pasta. Tapos meron ditong 2 juice guys na apple and rhubarb. Yan, apple and rhubarb juice siya. 2 yan. Tapos, meron tayong mga tinapay dito. So, meron different kinds of bread dito, guys. Merong sampula or sandwich na mga tinapay talaga yung mga kinukuha ko. Kasi yun naman kasi talaga yung madalas na pag-prepare namin ng mga tinapay namin, sandwiches talaga. So, kumuha lang ako ng 3 bags ng Ruiz Lepa. 1, 2, 3. Tapos, the rest is yung Kaura or yung Valia Lepa or yung light bread na meron siyang flour and oats na halo. Kasi hindi nga kumakain pa si Anika ng ganito. Pero nung nagpunta kami ng Fatser, kumain siya ng sample nila ng Ruiz Lepa. Yung bagong gawa nila na tinapay guys. I don't know kung meron na yun sa store kasi hindi pa ako nakakita nun na binibenta sa mga store. But itatry namin na pakainin na rin si Anika ng tuma lepa. Ay, tuma kaura pala ito. Dark na oat. I think meron siyang halo na rye. I don't think so na meron. Yeah, vehen na... yeah, meron siyang halong Ruiz talaga. Basta mga tinapay na maitim talaga or dark yung color, meron talaga siyang halo na Ruiz or yung rye. Tapos dito guys, meron akong 2 bags ng how nito sa spinach. Kasi ang gagawin ko sa spinach guys, isi-save ko ito. Kita nyo sa loob niya, meron na mga nalamog-lamog. But it's okay kasi pipilian ko naman yan. 2 bags ito guys. Mahal din yung mga ganito sa store ha. I think this is more than or almost 2 euros yung ganitong bag. So 2 ito. Pipilian ko yan mamaya. Tatanggalin ko yung mga nalamog niya. Tapos iba-blanch ko. Tapos ilalagay sa freezer. Para magamit sa smoothie or pwede din sa pagluluto. Kumuha din ako doon ng 2 klase ng herb. Meron ako ditong lahati parsley, and merong dill. So, ang gagawin ko dito guys is itatali ko siya. Ihahang ko siya doon sa aming bintana facing the sun para mabilis siyang madry. Tapos, isustore ko. Kasi pag dried, mas matagal naman siya. Kesa na yung ganito guys, hindi man to maano good. Iba yung flavor niya guys kapag na ano na siya ba, madaot na bitaw. Sayang pud kaayo. And sa store naman talaga, meron namang mga herbs din talaga na binebenta na dried. Why not hindi ako gumawa, diba? Napakadali lang gawin ng mga dried herbs. Samantalang marami akong nakukuha doon sa Haviki. Samantalahin ko na lang. Yan. So, dito meron din akong nabili na, ano ba tawag nito, oy?
Product of Spain. Quitos. Sudan salati. Heart salad. Sudan salati. Yan. Sudan salati. Tapos, kukakali or yung broccoli. Basta dito sa Finland, guys, nagkaganyan na nga yung color ng broccoli or ng mga cauliflower. Wala na, guys. Ilabay na yun na siya. Haviki na siya. Kasi wala na bibili ng mga ganyan dito sa Finland doon sa store. Kasi ang iisipin nila niyan, sira na yan. But actually, dyan sa atin sa Philippines, yung mga ganitong klaseng broccoli, sobrang mamahal kaya nito. Yan yung binibenta sa mga palengke. Diba? Lalo na yung mga organic. Napakasayang lang. Dito is, tapon talaga siya. Ganun talaga yung standard nila. Wala tayong magagawa. Tapos meron din akong kinuha doon na cucumber, guys. Medyo old na siya, guys. Kaya murag nag-yellow na dread na part. Pero actually, this is still good. Pwede ko pang gamitin ito para sa tinapay. And gagawa ako ng tinapay pambaon. Para ready na rin. And gagamitin ko ito para hindi masayang. And actually, ito pwede din ito gamitin sa juicing. Yung mga cucumber, they are rich in vitamins and minerals as well as they have a high water content. Kaya maganda yan sa mga diet para sa atuan. Naning tambok na sitag kinaon na mga pagkaon ko na makahilo. Magpagkain na ito na nakakalason, guys. Kaya nagsisitabaan na kaming dalawa ni Nico. Lalo na ako. Meron kaming nabili doon ng mga eggs. Meron tayong 10 eggs dito. Timing kasi 2 itlog na lang yung natira namin dyan. Ginamit ko yung 2 today sa pagluto. Sa breakfast ni Anika. Tapos yung isa dun sa chicken wings. Pinrito ko yung chicken wings na nabili namin last time doon sa Haviki. So, dito meron tayong 10 na naman na itlog. So, hindi na muna ako bibili ng itlog. Kasi, meron pa to. Tapos, meron tayo dito mga pies. Ito. Definitely, ito yung mauuna for dinner. Yes, this is for dinner tonight. Ito is, meron siyang palaman na meat pies. Ito, guys, meron siyang palaman na giniling and rice. Ganyan yung mga pies nila dito. May palaman na giniling and rice. Tapos dito, guys, meron din pala kaming nabili doon na vinirupale or ng grapes. Ang reason na andun siya sa Haviki is because some of the pieces inside it is nasira na. Hindi ko naman ikakahiya na ganyan talaga siya. Yan, oh. So, ang gagawin natin, tatanggalin lang natin yan, hugasan, and the rest of it are still good. Diba? Hindi naman yan nakakalason. Yan, oh. Yan, oh. Nasira siya. That's why it's already Haviki or waste food na yan dito sa Finland. Pero, this is still edible. Hindi naman lahat isira. Pwede namang mapilian, diba? Yan. So, 2 boxes yan. For sure, maubos yan agad ni Nico and Anika kasi yung 2 yan, matatakaw yan sila sa fruits, guys. Actually, I was the one who encouraged them na kumain talaga ng maraming fruits and vegetables kasi, lalo na yung fruits for Anika. Kasi, guys, nakakapag-increase talaga ito ng immune system, lalo na yung mga citrus fruits. Tapos, meron tayo dito mga citrus fruits. Konti lang yung mga fruits ngayon doon. Konti lang talaga yung pagkain doon ba compare before. Pero actually marami pa rin to Yan. So ito lang yung mga nakuha ko na mga fruits. Marami na rin to Basta more than 2 marami na yan, diba? Tapos 2 sweet peppers. Yung mga sweet peppers ko pala, guys, is na-dried ko na yung iba. Ayan. Okay lang yan siya na ganyan na yung tumoy niya. Kasi madadry man yan. So babalatan ko to. Hiwaon ako na siya, guys. Tapos, tanggalan ko siya ng seeds niya sa loob. Tapos, i-dry ko siya. Lalagay ko siya doon sa tray para ma-dry. Tapos, meron din pala akong nakuha doon na cheese. Never pa ako nakatikim ng cheese na ganito, guys. This is best until tomorrow. Yan, 5/3/2024. I don't know anong lasa nito. Siguro pwede ito pang palaman ng tinapay. Tatry ko. Di pa ako nakatikim ng ganitong cheese, guys. Kasi, yung mga ganitong cheese kasi, mamahal kasi yan siya, guys. Yung typical na cheese na binibili namin is yung para sa tinapay lang talaga. Pero yung mga ganito na warag mahalon man kayo dagway, oy. Di magi ko mo palit anak, guys, kay wala man tayo palit anak ko tayo budget. So, dun talaga yung mga binibili din talaga namin is yung
Kung ano lang talaga yung ginagamit namin. Hindi talaga kami gumagamit ng iba na cheese. What I mean guys sa cheese is yung ganito lang siya ba. Ganyan ito yung cheese na binili namin sa store guys. Yung nakaganyan na o nakahiwa. Ito yung binibili namin. Kasi diretso na siya pang palaman sa tinapay. Pero warag ka namang yun ani na warag mga artisan, warag mga gwapahon, mga anti-cheese. Dili gid mo yung palit anak ni Nico kay wala mi kaila. Nya mahal pa jud. Ita-try ko check yan sa store how much yung ganyan. I think it's more than 2 euros. Pero yung ganito sa amin, 4 euros ito. Pero maraming slices na yan. Ganyan. Pero ito guys, nito na hanggaling sa Haviki. Binili ko ito sa Prisma. Tapos meron pala akong kinuha din pala doon na tinapay na ganito guys, na light na bread. Ganyan. Kaura V palette. This is also made of, Kaura is oats. Oats din siya. Yan. Sobrang daming food. Napakasayang na itong lahat kapag hindi binenta doon sa Haviki Ruaka is mapupunta siya sa dumpster and it will add up to the basura that we have, diba? Napakasayang. And pwede pa naman tong magamit, pwede pang makain, pwede pang masave, pwede pang ma-store. Lalo na yung mga tinapay. Hindi naman siya basta-basta masisira guys kapag nasa freezer na. Tapos itong mga herbs, syempre para tumagal ito, ite-dry ko to. Ihahaan ko siya. I'll show you next time anong gagawin ko dito. I have plans para saan ko gagamitin yung mga herbs. Of course, sa pagluluto dito sa bahay, magagamit ko talaga ito. Tapos, the rest of the food, syempre kakainin namin yan throughout the days until next week kung pupunta na naman ako doon sa Haviki Ruaka. Once a week lang talaga ako nang pupunta guys kasi kapag twice a week naman akong pumunta, wala na kami mapaglalagyan and napakaraming pagkain talaga. Hindi man namin yan maubos-ubos agad-agad in 1 to 3 days. Tapos minsan, napupunta ako sa church, meron ding food doon na binibigay nila. So, madungagan na po ng pagkaon niya. Mag-diet-diet na daming gamay ni Nico. Gamay lang guys, gamay. Okay, warang nambok na siya. But it's okay kasi napaka-healthy naman ng mga kinakain namin siguro. Hindi naman na lahat ng sweets. I think it was just a balanced food for us. Enough for us to survive our daily work. Yung daily life namin dito. Tapos itong eggs, meron na kayong pa-protein, may pa-vegetables. Diba, may pa-fruits, meron ding meat doon. Ayan. So, marami lang talagang pagkain talaga ang nasasayang dito sa Finland. And kahit pa bumibili kami doon sa Haviki Ruaka, marami din talaga ang natatapon pa. And hindi nabibenta. Kahit pa yung place na pinupuntahan ko na nagbebenta sila nito mga Haviki Ruaka, meron pa rin maraming stores na hindi nila binibigay yung mga Haviki nila. Instead, tinatapon lang nila. Example, yung Lidl, yun, hindi nila binibigay doon sa church. Walang Lidl hindi nagsasponsor ang Lidl ng mga pagkain nila. And hindi din nila binibigay doon sa Haviki Ruaka Paika kung saan ko to nakukuha. Instead, ang ginagawa nila is nilalagay nila sa isang box. Tapos, binibenta nila yun for 2 euros. Lahat ng items na yun per box. And kung walang bibili nun, of course, itatapon na nila yun sa basurahan. Ganun lang. Kasi, dito naman sa Finland, totoo naman talaga na Finns are really trying to save food. Hindi sila basta-basta talaga nagtatapon ng pagkain. And dito ko lang talaga natutunan yan sa Finland, guys, na mag-store ng bread. Ilagay yung bread sa freezer and it will last longer. Dito ko lang yan natutunan sa Finland. Hindi ko yan natutunan dati pa. Kasi nakikita ko yan sa mga Finns na mga friends ko. And yung mga matatandang Finns din, like yung lola ni Nico, yung nanay ni Nico, ganun. And yung Finnish mom ko, guys, yung first Finnish mom ko, isa lang naman yung Finnish mom ko. I haven't seen her for a very long time. I think 5 or 6 years na hindi ko na siya nakikita. Siya yung nanay ko na Finn, guys. And na-meet ko siya doon sa Haviki Ruaka Paika sa church doon sa Joensuu. Before, hindi pa ako nakakapagsalita ng Finnish and it was very difficult to communicate with her. But we understood each other kasi nurse din siya.
Pero retired na siya that time and she was doing volunteer work doon sa church. And ayun, natuto din ako sa kanya na meron silang different ways to store food, like yung paggawa ng mga pickles, pag-dried ng mga herbs, ganyan. I hope I will see her again kung makadala ako ng UNC or makapasyal kami doon. Kasi napakatagal na. I think she's still alive. I don't know. Wala naman kasi siyang phone number. Wala akong phone number niya, guys. Tapos wala din siyang Facebook kasi matanda naman din siya. But yeah, I hope I will see her again. Anyways, guys, lilinisin ko na muna yung table namin para makakain kami ng dinner. And yung mga pagkain na andito na kailangang i-store is i-ready ko na. Tapos, kakain na rin kami ng aming panihapon, ng aming dinner. Tinapay lang naman yung aming dinner, guys. For sure, ito yung mga giging dinner namin. Itong mga pies. Gusto yan ni Anika and Nico. Bigat na rin kasi yan sa tiyan kasi tinapay, tapos may protein sa loob kasi meron yan siyang giniling na karne. Tapos, meron siyang rice din. Ganun yung mga pies nila dito. Salamat na marami, guys, sa panonood ng videong ito. I hope you don't forget to like, share, and subscribe to our channel. And please leave us a comment. Violent reactions, kung hindi nyo nagugustuhan yung ginagawa ko, or kung nagugustuhan nyo po. Really love reading all of your messages and all of your comments, negative man or positive yan. Wini-welcome po namin yan lahat. Thank you po sa inyong lahat. I'll see you again next time. Hey, hey! Ito na yung mga sweet paprikas, guys, na slice ko na siya. Natanggal ko na rin yung kanyang seed. So, ilalagay ko lang yan siya dito sa taas. Tapos, mainit naman itong stove. So, yung init nito, magre-reflect dito na side. Tapos, yan is magda-dry na rin. Pasensya naman at medyo madilim dito na side. Kasi madilim talaga na. So, muna niya among panihapon, guys. Mag-light lang daw me. Light lang man dyan always among food. So, meron kaming fruits, yung grapes, tapos yung mga pies. Pero meron pang 2 pies na natira. Bukas na daw yun ang breakfast kakainin. Kasi mag-light lang daw sila. Tapos ito yung sweet buns, guys. I don't know kung kakainin nila yan. Mas na-miss yun siya na tinapay. Tapos, kakainin ko yung isang salad. Ito na yung juice. Yan, yung rhubarb. Ano ba to? Rhubarb, apple, and yeah, rhubarb and apple na juice. Yan siya, guys. Mag-diet na lagi talaga kami, guys. Kaya magkain na lang ng salad. Are we on a diet, Daddy? Yeah. Yung salad nila is meron siyang pansit. There's a noodle in the salad. Mga unta, guys. So, ano daw si Anika, mag-yogurt drink daw siya. Yung juice. Yung pie. Yan. Nga unta. So, morning ako guys. Magsalad po daw ko. We are not really in a diet, but we will consume this. Diba? Kasi binili natin ito doon. Iko-consume natin, of course. Merong noodles yung kanilang salad Satay man nga doon ito. Diba ang satay is barbecue? Tama ba? Pero ganyan yung salad, guys. Yan. Meron na siyang kasamang dressing. Haluin ko lang. Mga unta.